ganapan ng doon sa West Philippine Sea, yung China naglilitaw ng tawag dito, ng recorded conversation, no, ng ating militar sa kanila, sa embassy officials nila. And yung live fire, kakatuwa yung barko, no. Imaginein mo kung yung mga barko ng China, pinalubog talaga natin. At sarap panoorin, gigil na gigil ako eh. Yun yung masarap dun eh, no. Talagang kayang-kaya natin magpalubog eh. Takot lang tayo sa magiging sagot ng China. Pero hindi natin iniisip, ang tagal-tagal nating may mutual defense treaty, dapat hindi tayo natatakot. Kasi I've got your back, mga banat nila. Ironclad. Lubog, yung anong pangalan ng barko? BRP Lake Caliraya ba yan? May talagang insulto sa China eh. Pinalubog. Dapat magsanay pa yung ating armed forces, kahit mga reservists natin. Sanay na sanay dapat. Na sana ganun ang gawin ng armed forces, no? Cascade what you have learned to the entire armed forces, the entire Coast Guard, and the entire reservists, so that the knowledge, the know-how will be there. Hindi yung pagka marunong kayo, magagaling kayo, ilan lang yun ng balikatan, 1,000, 12,000 ba, 11,000 Filipino troops. Gawin mo lang kahit 20,000 eh. Kaya 180,000 ang armed forces, no? Layo. So, makascade dapat. Ma-disperse yung know-how, yung interoperability, yung pinakasabi, yung coordination sa ibang armed forces, sa mga allies, so that in the event na may mangyari, hindi naman tayo atake. Defensive lang tayo eh. Yun naman yung yung tugtog eh. Defensive lang. Hindi tayo pagmumulan. Kasi pan-equities lang yung sa atin eh. Equities lang eh, no? At saka matapos nung ganon exhibition, wagam, bungko na, oh. Wala na tayong bala. Wala na tayong bala. So, isipin na hindi lang panay forma. AFP, wag lang panay forma. Dapat sustainability. Dapat is yung yung ipamahagi yung kaalaman sa lahat. Widest dissemination, how it should be done, how it could be done. Para hindi maubos man kayo sa AFP, wag sana mangyari yon, ay hindi tayo maging kawawa, no? So, happy ako, pinapanood ko, ilang beses ko pinanood. Mas masarap kang panoorin yun eh. Tuwan-tuwa ako lubog. Sana ganun yung mga Coast Guard ng China, tsaka militia vessels. Ay nako, sana sumampol tayo. Pero AFP DND, tsaka BBM, dalawang barko ng China, tapatan natin ang dalawang barko rin natin sa Scarborough Shoal, no? Walang putukan, tapat-tapat lang. Pero nandiyan kayo, dadating din kami, nag-usap tayo, pares tayo mag-withdraw, hindi kayo umalis, mga walang niya kayo. Bastos kayong kausap, lagay ulit namin yung barko namin. O, magkabarilan, MDT, Mutual Defense Treaty. Dapat gamitin natin yung alas natin. Takot na takot kaya ang China na mag-gera. Kunwari lang silang bully, kunwari lang tigas-tigasin, pero ang laki ng takot nila eh. You know why? Because they have started to storytelling a lie. Panay mga naglalabas sila, Duterte administration secret agreement with them. Tapos nun, military agreement with them. Tapos nun, BBM agreement. Yung kung ano-ano na sinasabi, mga hibang sa takot.
Kasi they are not prepared for a confrontation even with all their allies, Russia, North Korea. North Korea, babanggain sila ng South Korea. Russia, babanggain sila ng NATO. Lahat occupied sila. So China will all be by itself confronting the Filipinos and the Americans and the Japanese and the, yung iba pang allies, Vietnam na inapi nila, at saka India, Australia. Ang dami. Kaya hindi sila handa. Palpak pa yung nila. Palpak pa yung iba nilang mga gamit. Yung stealth fighters nila, palpak. Yung missiles nila, palpak. Yung carrier nila, may nagsasabi, palpak din eh. Kasi panay made in China, imitated. Pinicturan yung asset ng USA. Pinicturan. Wow, ang ganda ng forma ng ng mga Raptor. Kinuwap yung ganyan. Tapos gawa sila ng sarili nila. Yung loob. Yung firing mechanism, yung mga pagka-stealth talaga. Kasi hindi sila nag-undergo ng actual na testing. US so many decades of experimentation and learning the technology. Yung why is it so? Na-develop nila. Kopyahin lang. Kaya nga ang ginagawa ng China, reverse engineering lang. Tapos noon, employment of spies. Mga ganun ba. Eavesdropping. Itignan nila yung mga how it is done. Pero they're catching up. That's why, sinasabi ko sa inyo, sa mga previous vlogs, the recourse of the US and its allies na proxy ang Pilipinas, pangit pakinggan, is to engage with China sooner, as soon as possible. Kaya nga 2025, 2027, yun yung window. Kasi by 2030, super lakas na yung China. By 2050, super power na ang China. Pababa yung Navy ng US eh. Nga nila, kung pwede nila i-recall yung yung tawag doon, yung pag-decommission nung iba nilang barko. In fact, yung mga battleship nga nila, parang gusto nilang i-refurbish para magamit. Mapalubog ng battleship ng US yung ilang mga barko ng China. Maraming barko yung China. Pero quality-wise, lamang ang US, which is dapat yun ang mangyari. If the Chinese is able to come out with their own nuclear submarines also na at par with the US, talo mundo. Of course, that is from the thinking na loko-loko yung China. Ang gusto nila is gera talaga, gusto nila domination. Yun yung kilos nila yun yung kilos. So, some may disagree with me, pero sa akin, kung talagang trade lang ang gusto nila, bakit inaaway tayo? Alam niyo yung nangyari dito sa atin, Pilipinas, na nakipag-alyansa tayo. Wala na sa presidente yan eh. Wala na. Psychological yan. Mula nung panahon ni Pinoy, as far back pa kay Fidel Ramos eh. And GMA. Si GMA nalaman nila dahil sa yung pakipagkausap ni GMA sa kanila na joint exploration, pumayag sa GMA na tignan nila yung pag-aralan yung laman ng West Philippine Sea. Nalaman nila na maraming oil and gas. Nagkaroon sila ng interest. Kaya lalo nilang pinursige, lumakas yung Navy nila at magkaroon ng bases. So, fast forward, inaano na tayo, binubuli na tayo. Kaya kahit sinong presidente yan, in fairness to BBM na banks, in fairness, ang come to think of it, ang pinakaano dyan, makipag-alliance ka because di man natin kaya lumaban na mag-isa, doon ka sa mga allies mo. Ang mas maganda pa nga na naging move is yung Asian neighbors natin. Malaysia, Indonesia, lahat na may claim sa South China Sea, dapat yun eh. Pero ang pinuntirya kagad US kasi yun yung magaling sa, yung militarily, very advanced, very strong. Okay lang yung Japan. Okay lang yung South Korea, Taiwan, no?
Pero malalaman natin how it will unfold. Basta yung nangyayari sa South China Sea is the fault of China. It's her doing. Hindi tayo. Tayo nagre-react lang sa lahat ng kinikilos. Kung baka ano, cause and effect. Ang effect ng ginagawa niya ay natakot ang Pilipinas o nainis ang Pilipino kaya nakipag-alliance tayo. Yun yung ano.